Mga kapuso, isa rin ba kayo sa nakatutok? Sa tawag nga ng marami na Senetflix. Ang dami kasi nangyayari ngayon sa ating Senado. Ang latest nga, ang walkout ng minority senators dahil sa mosyong inihain ng majority na payagang maka-attend ang mga senador via video or teleconferencing. At kasabay po niyan, may mga legal terms na nabanggit na hindi familiar ang karamihan. Yan po ang pag-uusapan natin. Ask me, ask Attorney Gabby. Una na pong term na narinig natin ngayon. Walang national emergency. Walang force majeure. Ano nga ba ang tinatawag nilang force majeure? Well, sa ilalim po ng batas ng obligations and contracts, ang force majeure ay isang pangyayari na maaaring ma-exempt kayo sa inyong obligasyon na gawin ng isang bagay. Kailan masasabing ang isang insidente ay force majeure? Well, ito merong mga batayan. Unang-una, kung ang pangyayari ay independent of the human will, hindi tayo ang gumawa. Dapat unforeseeable at unavoidable. At kapag nangyari, hindi talaga matutupad ng obligasyon at dapat walang kasalanan ang taong dapat gumawa ng obligasyon na yan. Mga example nga nito ay isang gera, mga riot, government lockdown, kasali na din ang mga acts of God na tinatawag o yung mga matinding natural disaster tulad ng lindol, bagyo at baha. Napag-usapan nga ito sa Senado nung pinag-uusapan nila ang rules kung kailan pwede mag-participate at bumoto ang isang senador via video conferencing lamang imbis na physical attendance sa Senado. Sa ilalim kasi ng current rules, pwede lamang ito sa panahon ng force majeure, kaya't hindi pwede makarating isang senador. Hindi ba't kasali halimbawa ang gera sa example ng force majeure tulad ng sinabi ko? Bakit hindi pwede isama ang gera sa Middle East? Ang tamang application ng force majeure ay kung yung senador halimbawa lang po ay nasa Dubai at hindi makauwi kasi biglang nagpasabog ng mga bomba doon sa Dubai at hindi na siya makauwi. Yun ang halimbawa ng gera as force majeure kaya't maaari siyang payagan na mag-attend via video conference. Kasi imposible na makadating pa siya at wala siyang kasalanan sa pangyayari at hindi talaga maiiwasan. Pero kung ang gera ay nasa Middle East at nasa Pilipinas naman ang senador, hindi naman ito pagkakataon para ma-excuse siya sa obligasyon na umapir sa Senado. Heto pa po ay sa pang-term na nabanggit sa Senado. Madam President, point of order. Ad hominem. Naku, yung ad hominem na yan. Ang ad hominem po ay isang term na actually mas madalas na ginagamit sa mga formal debate at hindi ito tinatanggap dahil ito ang mga argumento na walang logic, walang ebidensya at dapat ay considered irrelevant sa usapan dahil mali talaga ang reasoning, walang koneksyon. Usually, inaatake ang personal traits or character or pagkatao ng taong katunggali kesa dun sa substance ng issue na pinag-uusapan. Halimbawa na lamang dito, ito lang, halimbawa kapag sinabi ng doktor, naku, bawal magsigarilyo, masama to sa kalusugan mo, itigil mo na. Ang sagot na ad hominem, ikaw nga dok, nagsisigarilyo ka, isang pack a day ka nga eh. Ad hominem po yan. Kasi inaatake yung karakter ng doktor at ang kanyang ginagawa, imbis na magbigay ng tamang ebidensya or argumento laban doon sa sinabi ng doktor in the first place. Hindi katanggap-tanggap ang ad hominem arguments dahil mali ang logic at reasoning na ginagamit at personal ang atake na walang kinalaman sa totoong issue na pinag-uusapan. At ito po ang panghuli. John, or a quorum call. We still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Ako, yang salitang quorum is a legal term at ito ay madalas ginagamit sa mga rules sa mga korporasyon, mga ahensya ng gobyerno, or sa lahat ng mga grupo ng mga tao na nagmi-meet at usually ay nagbobotohan. So kailangan ito sa Kongreso, sa Senado, sa mga meeting or deliberation ng mga justices ng Court of Appeals at ng Supreme Court. Ito ay usually tumutukol sa required minimum number ng mga miyembro para sila ay maaaring magpulong at magdesisyon ng legal at binding sa lahat.
So usually ito ay majority of the members. At pag sinabing majority, 50% ng lahat ng number nila plus 1. So kung sa Senado, kung 24 ang miyembro, dapat present ang majority. Ibig sabihin, 13 ang present. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw. Para sa kapayapaan ng pag-iisip at dagdag kaalaman, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.